Ito na ang sanib puwersa ni Attorney Vic Rodriguez at Mayor Baste Duterte, ang ating mga future senators. Lubusang natuwa ang mga netizens dahil isang Duterte na naman ang tatakbo at magpapamalas ng kanyang kagalingan at tapat na serbisyo sa mga Pilipino. Please, no! 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 Pinagtulungan man ng mga buhayang kongresista na siraan, pabagsakin si Vice President Sara, ay napataob na naman ni Inday sina BBM at Romualdez sa trust and approval ratings. Alright, welcome back to my channel mga guys. Ito, si Mayor Baste mga guys, papasok na sa Senado. Papayag ba kayo dyan? Yan, dalawang awaited yan. Another Duterte, Sara. Well, so far, wala pa namang senador na Duterte. Maybe this is the time. Yan, support po tayo dyan kay Mayor Baste. At andito nga din po si Attorney Vic Rodriguez. No? Umuugong din na tatakbo rin ng senador. Yan, papayag ba kayo dyan mga guys? Comment naman kayo kung anong sa tingin nyo dito sa Duterte at saka dito kay Vic Rodriguez. At yun nga yun mga guys, no? Meron din tayong bagong balita dito sa latest survey. Oo, latest survey mga guys. Ayun, kulilat na naman itong si Tambayuda. Ay, nako. Wala talaga. Kailangan mo pang magbigay ng mga 5,000 at 5 kilo para palakpakan. Wala, kulilat si Tambayuda mga guys, no? Pero unahin muna natin tong kay Mayor Baste at saka kay Attorney Vic Rodriguez para sa Senado. Kailan kaya ito magpo-file ng candidacy? Kataabangan natin yan mga guys, no? That is the first Duterte na papasok dyan sa Senado if ever, no? Yan, let's go. Matapos nga i-anunsyo ni Congressman Rodante Marcoleta ang kanyang pagtakbo sa 2025 midterm elections. Aniya, handa na nga daw siya at wala nang atrasan. Lubos ang natuwa ang mga netizens dahil isang Duterte na naman ang tatakbo at magpapamalas ng kanyang kagalingan at tapat na serbisyo sa mga Pilipino. Bagamat hindi pa man formal, pero maugong ang balita na di umano'y tatakbong senador si Attorney Vic Rodriguez at Mayor Baste Duterte. Si dating Executive Secretary Vic Rodriguez ang isa sa mga tumindig laban sa pag-aabuso ng kasalukuyang administrasyon, habang naging matunog din ang naging mga maanghang na kritisismo ng nakababatang Duterte kay Marcos. Samantala'y nakapost sa Facebook account ng PDP Laban ang suporta nila kay Congressman Marcoleta. From PDP Laban, Marcoleta declares senatorial bid. Wala na pong atrasan nito. Very good na talagang in-endorse siya ng PDP. That's a good idea. Trending po ito ngayon mga guys, si Marcoleta. Oo, para sa akin ha. Sa mga netizen, mukhang number 1 na. Number 1 na itong si Marcoleta. Yan, let's go. Marcoleta, in the final weeks of the budget process in the House of Representatives, had been observed as taking up the cudgels for Vice President Sara Duterte. Parehas may paninindigan at prinsipyo. Panalo sa inyo ang mamamayang Pilipino. Kapag kayo ang maglingkod sa taong bayan, magkakaroon ng magandang kinabukasan ang bansang Pilipinas dahil tapat kayong magserbisyo. Duterte, Marcoleta, PDP Laban, labanan ng mga tiwaling magnanakaw, korap sa pera ng taong bayan. Wow! Big yes straight vote PDP Laban. Ito ang nagtataginting ng mga senador sa 2025. Mga bigatin at totoong maglingkod, subok na ang ating inaasam-asam na mapagtibay ang Duterte Marcoleta line-up. Subok na subok para sa taong bayan, naaapi, minamaltrato, lalo ang mga mahihirap. Bantayan natin ang lahat ng line-up ni Kuting at Martin Romualdez na magnanakaw sa ating pera, taxpayers. Ekis ang lahat at 0 vote. Basta Marcos Araneta Romualdez, 0 vote. Huwag na silang manatili sa pwesto. Yan ang kailangan natin, mga taong may prinsipyo at saka may panindigan. At tandaan natin mga guys ha, na vote straight tayo dito sa PDP at saka kasama ito sa Marcoleta. Kasi mahirap itong opponent natin ngayon, itong administrasyon. Kung manalo itong mga to, ha,
siguradong wala nang kukontra doon sa PI ni Tambaloslos. Isipin nyo yan, ha. Yan pa rin kasi ang mga plano nitong mga tulonggis, itong PI. Kaya itong mga senador ngayon din, na marami rin bumabakbak ngayon, lalo na itong si Tulfo. Si Tulfo, narinig nyo ba na bumabakbak yan sa mga Duterte? Wala pa. Ngayon lang, bago. Bakit? Dahil alam natin yan, kasi tatakbo, kailangan ng pera. Kaya siguro, pasipsip ng pasipsip yan sa mga tulonggis. Yan, sabi nga ni Banat Biden sa Panginoon nila. Meron palang Panginoon dyan sa Kongreso. Dahil itong mga to, magsitakbuhan na ito ngayon, mangangailangan to ng pera, budget. Yan. At meron pang usap-usapan, dyan sa Kongreso, dyan kay tulonggis na si Tambayuda, para kang mabigyan ka ng budget, kailangan mo magpakita ka. Magpakita ka na binabatikos mo itong si Nani Duterte, itong si Sara Duterte. So, ganyan, mga guys. Kaya, makikita natin, ang daming bumabakbak dahil yan sa pera. Yan ang power ng pera. Yan ang mangyayari sa tao pag talagang addict sa pera, talagang mukhang pera. So, ganyan ang nagiging asal. Nagiging asal itong mga tulonggis ngayon. Sisipsipan niya mga yan ngayon kasi eleksyon, lalo na itong mga kongresista talaga. Talagang humahalik dyan sa puwet dyan sa Panginoon. Kailangan nila ng pera, magkandidato. Alam natin yung mga dating laro ng mga trapolitiko. Ito kasi mga trapo to . Tingnan nyo si Marcoleta ngayon. Pag-declare pa nga lang niya, ang daming suporta kasi alam ng tao na malinis itong tao at saka tumitindig talaga sa tama. Tumitindig sa tama. Hindi diretso pumapanig kung kanino sinasabing ganyan. Hindi bias tong tao . Hindi bias. Kaya maraming nag-a-admire po kay Marcoleta. Kaya trending po siya ngayon kasi siya lang po ang walang makinarya. At meron siya ngayon, in-endorse siya ng INC. Pero itong mga kalaban niya, grabe ang pasipsipan. Makikita natin na bumabakbak na sa mga Duterte dahil to sa pera. Kailangan to ng pera tong mga to. Saan ba kukuha tong mga pera ng mga hinayupak nito? Lalo na ito si Tulfo. Ikaw Tulfo kasi, napapansin ko kasi, before pa dyan mga quad-com, wala kang masyadong tirada sa mga Duterte. Tahimik ka lang. Pero nakikita namin sa mga videos na bumubuntot ka. Doon ka palagi sa likod ni Tambaloslos. Ngayon, nag-i-eleksyon na, saka ka na bumabanan. Diba mga guys? Bakit before, wala kang mga binibitawang salitang ganyan, ngayon meron na. Diba? Baka nakalimutan mo yung usaping impeachment. Kumakahol ka na doon. Diba? Sige, kahol pa more. Akala mo, number 1 ka sa survey. Kumakahol ka pa more, di talagang masupal-pal ka. Yan ang tandaan natin mga guys. Never na never natin ilagay itong mga kandidato ni Bangag kasi delikado ito. Delikado. Pag majority nila sila dyan sa Senado, majority sila doon sa Kongreso, pwede na lang ilusot yung PI na yan. Alam na natin kung ano mangyayari sa PI, di ba? Sila na maghari. Baka wala ng eleksyon para pagka-presidente next. Yan ang bantayan natin. Para sa akin, kailangan natin tulungan ang mga taong katulad ni Marcoleta, ni Attorney Vic Rodriguez, at saka si Mayor Basti Duterte. Duterte, it's about time. Diyan sa Senado, Duterte. Kampanya natin yan. Alright mga guys,